Ating mga konkretong pader, pag-usapan natin ito. Ano nga ba ang mga common mistakes dito? Ano-ano ang mga tamang diskarte at solusyon sa mga issue at problema na maaari nating kaharapin sa ating mga concrete walls? Isa na naman itong video for new learnings, kaya tara! So sa video natin ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang problema sa ating concrete walls, all about maintenance, structural safety, waterproofing, at insulation. Iisa-isahin natin ang mga important details ukol dito. By the way, ako nga pala ang yung Kuya Architect, at sa channel na ito, meron tayong maraming videos all about house design and construction. Kaya kung nagpapagawa ka man ng bahay or nagpapa-renovate nito, well, ano pang hinihintay mo? Check our videos at syempre, mag-subscribe. By the way, bago tayo dumako sa ating main topic, meron na tayong naunang nagawang video all about concrete wall finishings. Tulad ng tamang pag-apply ng skim coat, ang mga dapat iwasan sa pagpipintura ng pader, at mga waterproofing techniques na ina-apply natin para sa ating concrete walls. I-check nyo na lang ang mga videos na ito later pagkatapos nyong panoorin ang ating video ngayon. Links on the comments and description below. So now atin nang i-discuss ang iba't ibang common design and construction mistakes na pwede nating magawa sa ating mga concrete walls. Una, no side easement. Well, marami sa atin ang gustong isagad sa ating property line yung ating mga pader. Siyempre, para ma-maximize natin ang ating floor area sa ating bahay. Well, okay lang naman ito if one, naka-firewall kayo, meaning yung concrete wall na yun ay walang kahit anong opening for fire protection. Walang anumang bintana or kahit anumang butas dapat ang nandoon. At two, dapat separate kayo ng concrete walls ng katabi mo o yung kapitbahay mo. Kahit magkadikit kayo or meron kayong individual na konkretong pader. Well, unless kung naka-party wall kayo, especially dun sa mga subdivision na merong mga row houses or duplex, pwede yon. But if hiwalay talaga yung property, dapat kahit magdikit kayo, ay meron kayong kanya-kanyang concrete wall. Hindi pwedeng dumikit sa isa. Now, ano nga bang magiging issues or problema kung isagad mo at wala kang tinirang space between your concrete wall tsaka ang iyong property line? Well, one, yung maintenance. Yung mga firewall, dahil nga wala itong bubong na magiging overhang dito, ay expose ito sa init tsaka sa ulan. At posibleng magkaroon ng water leaking, especially kung hindi tama ang pagka-waterproof nito. Pwede rin itong mag-absorb ng tubig mula sa cracks kung magkaroon nito, especially kung nagkaroon ng isang lindol sa area nyo. Now, mas mahirap itong i-repair, i-repaint, or i-waterproof kung wala kang space na pwede itong gawin dahil nga nakasagad yung pader nyo sa property line. Especially kung hindi nyo kasundo yung kapitbahay nyo or meron na silang tinayong struktura malapit dito na hindi nyo pwedeng tungtungan kung meron kayong gagawing repair sa inyong mga konkretong pader na nakasagad nga sa inyong property. At paano kung yung kapitbahay nyo or katabi nyong property ay nakadikit din sa inyong mga concrete na wall? So wala na talagang space na pwede mong pagkilusan kung magkakaroon ng repair or repaint or anumang gagawin mo sa exterior side ng yung firewall. Kaya for me personally, kung magkakaroon ka man ng firewall, advisable na magkaroon ng space ito or gap from the property line, kahit sabihin natin mga kalahating metro lang or 0.50 meters, para mas madali itong maging access kung meron man kayong gagawing repair, repaint, again, maintenance sa ating mga concrete walls na medyo dikit na sa ating property line. Bukod sa access for maintenance sa ating mga concrete walls, ang gap na ito ay magiging isang buffer mula sa ating katabing structure na maaaring magtayo rin ng kanilang concrete wall. Hindi magiging madaling madamay ang inyong konkretong pader dahil meron kayong gap doon mismo sa inyong katabi if ever meron silang structural damage na ma-occur sa kanilang structure. At in case merong magiging issue about water drainage
na papasok doon sa side kung saan kayo naghahati. Hindi basta-basta makakapasok o ma-absorb ng yung pader ang mga tubig na ito kasi nga meron kayong nilagay na buffer or gap doon sa magkatabing structure. So for more convenient maintenance at isang buffer for structural safety at water damage, ideal na magkaroon kayo ng gap or i-atras nyo ang inyong firewall mula sa inyong property line. Next mistake, unsafe retaining wall. So, ano nga bang isang retaining wall? Well, isa itong pader or concrete wall na nag-hold back ng mga earth materials gaya ng lupa, graba at buhangin. Kung nasa sloping or dalisdis na property ang itatayo nyong bahay at magkakaroon ng tinatawag nating cut and fill, most likely magkakaroon kayo ng retaining wall. Magkakaroon din kayong klaseng wall na ito kung meron kayong gagawing basement or underground space sa inyong bahay. So again, ang isang retaining wall ay ang pader na pumipigil sa lupa para hindi ito bumigay sa mga underground structure or sa mga sloping properties. Well, isa sa hindi safe na practices dito ay ang paggamit ng CHB or yung concrete hollow blocks para gawing retaining wall. Mas safer or ideal na gumamit ng buhos or monolithic na concreting dito sa mga pader na ito. Kasi pag buhos, may iwasan yung tinatawag nating coil joints na maaaring maging weak points ng retaining wall. At syempre gagamitan naman natin ito ng standard na reinforcement para again mas matibay ang pader natin ito. Again, ang paggamit ng hollow blocks ay less safe sa paggawa ng retaining wall. Dapat mas maganda ay buhos. Isa pa sa common mistake about retaining wall ay ang improper na waterproofing nito. Yung mga tubig mula sa lupa ay maaaring manuot sa ating pader at tumagas mula dito kung hindi natin mabuting na-apply yung ating waterproofing. Hindi lang dapat sa loob tayo nagwa-waterproof or sa negative side. Dapat mas inuuna natin yung labas bago natin itambak muli or magkaroon ng backfill dito sa ating retaining walls. Well, maraming klase ng industrial waterproofing para sa mga retaining walls, no? But, ang isa sa pinaka-common na ina-apply for residential structure ay yung cement admixture na mga waterproofing. Bale, sinasama ito sa mortar or sa simentong halo na ipapalitada doon sa ating mga concrete walls. Again, dapat munang i-waterproof yung labas ng retaining wall bago ito i-backfill para maiwasan yung absorption ng tubig mula sa lupa. Kasi pag nag-absorb yung concrete ng moisture or water mula dito, ay maaring makasira ito sa ating mga reinforcement bar at magpa-weaken sa ating mga retaining walls that can cause collapse ng mga ito. Kaya again, importante pag-waterproof sa ating mga retaining wall sa loob at sa labas. Ito. Actually, meron pang mga drainage provision sa ating mga retaining walls. But we will discuss it sa isang separate video na lang para mas detalyado pa ang ating discussion tungkol dito. Anyway, for more structural safety tips, pwede nyong panoorin ang video ito later. Again, ilalagay ko ang link sa comments and description below. Isa pang common mistake, metal sheet wall cladding. Kung nakakita ka ng mga flat metal sheets na nilalagay sa mga firewall at mga pader, well, most likely ginawa ito bilang waterproofing solution. Para hindi na tumagos yung tubig sa pader, nilalagyan na lang ng flat metal sheet. Pero, for me personally, hindi ito ideal. Una, medyo off siya aesthetically. Lalo na kung makikita mo yung joints ng mga metal sheets at nakikita mo ang kanilang dents or yung mga pagkayupi ng mga ito. Meaning, hindi even yung kanilang mga surfaces. In short, hindi ito magandang tignan. Second, mas lalong magiging mainit ang inyong concrete wall dahil yung metal sheets ay mas absorbent sa init ng araw. More absorbed heat from metal to concrete ay lalong mas iinit yung loob ng building or yung bahay nyo dahil nga yung mga materials na ito ay heat absorbent.
At isa pa, maingay ito pag umuulan kasi nga yung metal sheets sa inyong pader ay kumakalapag or nagkakaroon ng banging sound tuwing malakas ang buhos or patak ng ulan. And lastly, may tendency itong mga lawang sa katagalan. At mas mahirap itong palitan dahil kahit isang spot lang yung merong sira ay kailangang tanggalin yung whole panel or sheet ng metal na nilagay mo doon sa yung pader. Well, much better pa rin ang mga cement or paint base na mga waterproofing. Hindi sila eyesore at hindi sila nag-absorb much ng heat or init mula sa araw. At kung may extra budget ka, pwede mong lagyan ng top coat ang yung pader na nilagay mo ng waterproofing ng mga lighter shade para mag-reflect back lang yung radiation or yung init ng araw para less absorbent sa heat. Anyway, again, may ginawa na tayong video all about reducing heat absorption sa ating mga bahay. So, para less init sa ating interior, pwede mong panoorin ang video ito. Again, links on the comments and description below. Next mistake, no proper wall flashings. So, marami siguro sa atin nagtataka kung bakit meron pa ring leaking or water damage sa ating mga kisame kahit wala namang butas ang ating mga bubong. O di naman kaya lumulobo yung ating mga pintura sa ating mga pader dahil nga merong tubig doon sa surface na yon. Well, bukod sa side ng ating mga pader na ating waterproof, dapat hindi rin natin kalimutan ang proper flashing ng mga edges nito. Ito yung pagpapatong ng mga metal sheets sa ibabaw ng mga pader, especially dun sa naka-parapet or naka-firewall na mga pader sa ating mga bahay. Yung part kasi ng ibabaw ng firewall natin ay maaaring doon mag-accumulate yung tubig. At mula doon ay pwede din manuot papunta sa ating mga kisame or sa ating mga pader sa loob ng bahay. Again, kung nagtataka ka kung bakit nakakapasok yung tubig sa inyong kisame or sa side ng pader sa loob ng bahay kahit wala namang tulo or wala namang butas yung bubong, well, most likely baka dumaan ito sa pader, especially sa top edge nito. Kaya maglagay ng proper flashing dito. So, ayun ang ilan sa mga common mistakes na pwede nating magawa sa ating mga concrete walls. Kung meron kayong katanungan or opinion related sa ating topic ngayon, isulat nyo lang ito sa ating comments below at I will try to answer your comments. At kung nakatulong at nagustuhan nyo ang video ito, please do leave us a like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.